Paano kung ang pagiging pinakamalaki sa buong mundo ay hindi biyaya, kundi isang mabigat na pagsubok? Ito ang kwento ni Robert Wadlow, ang kinikilalang pinakamatangkad na tao sa kasaysayan ng mundo. Hindi ito kwento ng lakas o kapangyarihan, kundi kwento ng isang tahimik na buhay na puno ng hirap, pag-unawa, at pagtanggap. Ipinanganak si Robert Pershing Wadlow noong 1918 sa Estados Unidos. Noong una, mukhang normal lang siyang sanggol. Ngunit habang dumaan ang ilang mga buwan, napansin ng kanyang mga magulang na mabilis siyang lumaki. Hindi ordinaryong paglaki, kundi sobrang bilis kumpara sa ibang bata. Sa edad na 5, kasing tangkad na siya ng isang ganap na adults. Kalaunan, nalaman ng mga doktor ang kondisyon. Mayroon siyang rare medical condition na nagiging sanhi ng tuloy-tuloy na produksyon ng kanyang growth hormone. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang paglaki, habang ang ibang bata ay humihinto sa pagtangkad. Si Robert ay patuloy na lumalaki. Taon-taon, pulgada-pulgada ang kanyang paglaki. Habang tumatangkad si Robert, mas lalo ring nagiging mahirap ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Kailangan niya ng espesyal na damit, espesyal na sapatos, espesyal na kama. Hindi siya makabili ng gamit sa ordinaryong tindahan. Ang simpleng paglalakad ay nagiging mahirap sa kanya. Kailangan niya ng brace para sa kanyang mga paa. Dahil sa kanyang tangkad, hindi maiiwasan ang mga tingin ng tao. May mga humahanga, may mga nagugulat, mayroon ding nanghuhusga. Pero sa kabila ng lahat, kilala si Robert bilang isang mabait, mahinhin, at magalang. Hindi niya ginamit ang kanyang kakaibang anyo para magyabang. Gusto lang niya ng normal na buhay. Tulad ng iba, dahil sa kanyang tangkad na umabot sa 8 talampakan at 11 pulgada. Naging kilala siya sa buong mundo. Inimbitahan siya sa mga event. Kinuhanan ng mga litrato. Pinag-usapan sa mga balita. Ngunit ang kasikatan na ito ay hindi niya hiniling. Para kay Robert, ang bawat hakbang ay may matinding sakit. Habang patuloy ang paglaki ng kanyang katawan, mas lalong humihina ang kanyang kalusugan. Isang maliit na sugat sa kanyang paa ang nagdulot ng matinding impeksyon. Dahil sa komplikasyon, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Sa murang edad na 22, ay pumanaw si Robert Wadlow. Ang pinakamatangkad na tao sa mundo ay may pinakamaikling buhay. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, naging bahagi ng kasaysayan si Robert Wadlow. Hindi lang dahil sa kanyang tangkad, kundi dahil sa kung paano niya hinarap ang buhay. Na walang galit, walang reklamo, puro kabab ang loob. Ang kwento ni Robert Wadlow ay paalala sa atin na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa laki o anyo. Ang pagiging iba ay hindi kahinaan. Ang tunay na laki ng isang tao ay nasa kabutihan ng puso. Sa huli, ang pinakamalaking tao sa buong mundo ay hindi ang may pinakamataas na tangkad, kundi ang may pinakamalawak na pag-unawa sa buhay.